Dumating ito sa umaga ng aking ika-negatibo 64 na kaarawan. Plain envelope, walang return address, walang stamp, ang pangalan ko lang ay nakasulat sa pamilyar na slanted print, Mara. Halos hindi ko napansin. Ito ay naslide sa ilalim ng pintuan sa harap na sinamahan ng mga bill at circulars. Ang sobre ay mukhang walang espesyal, ngunit isang bagay tungkol sa sulat kamay ang nagpaikot ng aking tiyan. Lumipat ang kamay ko sa ibabaw nito ng ilang segundo bago ko ito kinuha. Bumibilis na ang tibok ng puso ko. Umupo ako sa sopa at dahan-dahan itong binuksan. Nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa kabila ng pagsikat ng araw sa umaga sa mga bintana ng sala. Nasa loob ang isang birthday card, isa sa mga generic na uri na may watercolor na bulaklak at malambot na asul na script na may nakasulat na, "Wishing you peace and joy." Ilang taon akong walang kapayapaan, ngunit hindi iyon ang nagpahinto sa aking paghinga. Iyon ay ang sulat kamay sa loob. Alam ko na. Bawat loop, bawat linya. Si Ellis ay sumusulat sa akin ng maliliit na tala sa aking tanghalian noong bata pa kami, huwag kalimutang ngumiti. Umuwi ng ligtas. Miss na kita. Hindi ko nakita ang kanyang pagsusulat sa loob ng 20 taon. And there it was, staring up at me now. Happy birthday, Mara. Hindi ako umalis. Tumingin ka sa basement. Dumulas ang card sa kamay ko at nahulog sa carpet. Naramdaman ko ang pag-agos ng dugo sa mukha ko. Hindi ako makagalaw. Hindi man lang makakurap. Sabay-sabay na tumatakbo ang isip ko sa bawat direksyon. Si Ellis, ang aking asawa, ay nawala mula noong 2005. Natagpuan ng mga pulis ang kanyang sasakyan na inabandona sa tabi ng ilog. Sa loob, natuklasan nila ang kanyang wallet, ang kanyang telepono, ang kanyang wedding band. Lahat maliban sa kanya. Sinabi nila sa akin na malamang na ito ay pagpapakamatay. Ang agos, malakas, sabi nila. Minsan ang mga katawan ay hindi na nakabawi. Nagdaos kami ng isang alaala, isang walang laman na kabaong, mga kaibigan, kaserola, katahimikan. Nalungkot ako sa kanya. Nandidiri ako sa kanya. Pinatawad ko siya. Muli akong nalungkot. At pagkatapos ay ginugol ko ang susunod na 20 taon na nag-iisa, nagdadala ng 1 milyong hindi nasagot na mga tanong. At ngayon ito. Muli kong kinuha ang card, hawak-hawak ito na parang masunog ako. Binaliktad ko ito, naghanap ng iba. Walang pirma, walang petsa, walang iba kundi ang nag-iisang pangungusap na isinulat sa paraang si Ellis lang ang makakasulat, hindi ako umalis. Parang natuyo ang bibig ko. Dahan-dahan akong tumayo at pumunta sa hallway mirror. Napatingin ako sa sarili ko. Ganon din ang itsura ng reflection ko. Hindi matanda o mas bata, nakatulala lang. Bumulong ako, hindi dapat ito ay isang kalokohan. Pero walang mang-prank sa akin. Hindi na ako naging close friends. Si Brenna ay nanirahan sa buong bansa ngayon at walang sinuman ang nakaalala sa anibersaryo ng kanyang pagkawala. Naglakad ako sa harap ng pinto, binuksan ito, tumingin sa itaas at sa kalye. Walang tao, tanging ang simoy ng hangin na humahampas sa mga puno, isang ligaw na pahayagan na nakalatag pa rin sa driveway. Sino kaya ang naglagay nito doon? Sino ang gusto? Kumalabog ang puso ko sa tenga ko habang tinititigan ko ulit ang sobre. Tumalikod ako at humarap sa hallway na patungo sa basement. 2 dekada ng tahimik ang basement na iyon. Wala akong nagawa kundi walisin ito minsan o 2 beses sa isang taon. Hindi ko kailangan ng storage space. Hindi ko kailangan ng mga paalala. Ngunit ngayon, ang naiisip ko lang ay, ano ang ibig niyang sabihin, tingnan mo sa silong. Ito ba ay isang metapora, isang banta, isang sigaw para sa tulong? Hindi ko nais na bumaba doon, hindi nag-iisa, hindi walang mga sagot. Pero hindi ko rin magawang baliwalain. At sa kaibuturan, sa ilalim ng gulat at pagkabigla, may iba pa. Pag-asa. Hindi ang inosente, masayahing uri. Hindi. Ang pag-asang ito ay may tulis-tulis na mga gilid. Pinaikot nito ang aking sikmura, ngunit naroon pa rin. Bumuntong hininga ako, kinuha ang flashlight sa drawer, at tinungo ang pinto ng basement. Nanginginig ang kamay ko habang inabot ang knob. Ano man ang hahanapin ko, isang bagay ang tiyak, ang kwento ko, ang kwentong sinabi ko sa sarili ko sa loob ng 20 taon, ay malapit ng magbago. Noong 2004,
Kung hiniling mo sa akin na ilarawan ang aking buhay, tatawagin ko itong ordinaryo, marahil ay nakakabagot, ngunit sa pinakamahusay na posibleng paraan. Ako ay 43 taong gulang, kasal sa loob ng mahigit 2 dekada kay Ellis Granger. Isang lalaking nakatiklop ng kanyang medyas nang may katumpakan sa militar at palaging nag-iiwan ng 2 higop ng kape sa palayok na parang isang uri ng ritual. Nakatira kami sa isang maliit na bahay na may 3 silid-tulugan sa isang tahimik na suburb sa Pennsylvania, sapat lang ang layo mula sa lungsod upang makarinig ng mga kuliglig sa gabi. Si Ellis ay isang guro sa kasaysayan sa high school na minamahal ng mga mag-aaral dahil sa kanyang masasamang salita at pagkahumaling sa presidential trivia. Hindi niya nakalimutang patayin ang hurno, palaging kinakalkal ang mga dahon bago ang unang hamog na nagyelo at hindi naniniwala sa pagpapalit ng mga bagay hanggang sa tunay na nalaglag ang mga ito. Kasama rito ang aming 15 taong gulang na tagapaghugas ng pinggan at, maaaring sabihin ng ilan, ang aming kasal. Pero nagtrabaho kami. Nagkaintindihan kami. Hindi kami nag-away. Hindi ang maingay na uri, gayon paman. Sabay kaming gumawa ng mga desisyon. Nagplano kami ng mga bakasyon sa paligid ng mga pahinga sa paaralan ni Brenna. We had routines, rituals, and quiet jokes na kaming dalawa lang ang nakakaintindi. Nagtatrabaho ako ng part-time sa lokal na aklatan noon. Maliit lang ang mundo ko pero mapayapa. Nagsimula ang umaga sa pagbabasa ni Ellis ng pahayagan at ako ay nag-iimpake ng kanyang tanghalian, palaging pabo at Swiss, mga hiwa ng mansanas, at isang peanut butter cookie na alam kong ibibigay niya sa isang estudyante na mukhang kailangan nila. Ang mga gabi ay mas tahimik, hapunan, mga pinggan, at pagkatapos ay nakaupo sa balkonahe, habang siya ay nagmarka ng mga papel at nagbabasa ako ng mga misteryong nobela. Ang aming anak na babae, si Brenna, ay nasa kanyang 2 taon sa kolehiyo sa Vermont, majoring sa environmental science. Tumawag siya 2 beses sa isang linggo, palaging may bagong update tungkol sa pag-compost o mga protesta o isang propesor na hinahangaan niya. Namiss ko siya ng sobra, pero proud ako. Si Ellis ay ganoon din, kahit na hindi niya ito sinabi ng lubos tulad ng ginawa ko. Ang kanyang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal ay mas praktikal. Ang pagpapadala sa kanya ng dagdag na medya sa taglamig, pagpapadala ng mga artikulo sa koreo mula sa pahayagan. Malalaman niya na iniisip ko siya, sabi niya. Sa pagbabalik tanaw, walang mga paputok sa aming pagsasama, ngunit may ginhawa. At ang ginhawa, kapag matagal mo nang nakasama ang isang tao, parang pag-ibig. Tuwing Biyernes ng gabi, umorder kami sa Sal's Pizza. Hindi na namin kailangan pang magtanong sa isa't isa kung ano ang gusto namin, kalahating kabute at itim na olibo para sa akin, plain cheese para sa kanya. Palagi niyang pinipili ang pelikula, kadalasan ay may mga espiya o submarino at palagi akong natutulog sa kalagitnaan. Gusto niya akong gisingin kapag ang credits rolled at sabihin, "You missed the best part," gaya ng lagi niyang ginagawa. Tuwing linggo, magkahawak kamay kaming naglalakad papunta sa palengke ng mga magsasaka. Lagi niyang bitbit ang mga bag kahit na inalok ko. We never talked about anything groundbreaking, usually weather, neighborhood sismis, kaninong anak ikakasal. Ngunit hindi ako nakaramdam ng pagkabagot. Nadama kong ligtas ako, hinawakan, na parang maaaring magbago ang mundo sa paligid natin, ngunit mananatili kaming pareho. Iyon ang dahilan kung bakit ang lahat ay naging mahirap paniwalaan dahil walang naramdamang nasira. Hindi naman. Walang kumakatok na pinto, walang bulungan na tawag sa telepono sa kalagitnaan ng gabi, walang bahid ng kolorete sa kwelyo. Nandoon lang siya, consistent, predictable, mine. Kapag pinag-uusapan ng mga tao ang mga palatandaan, palagi nilang sinasabi, wala bang anumang mga pahiwatig. At naisip ko ang tanong na iyon ng maraming beses na hindi ko mabilang. Baka meron. Siguro sa sobrang liit nila pumikit ako at namiss ko sila. O baka, at ito ang bumabagabag sa akin, marahil ay siya na talaga ang lahat ng kanyang hitsura. Hanggang sa hindi na siya. Ang huling kaarawan na kasama ko siya ay ang aking ika-negatibo 44. Dinala niya ako sa isang maliit na kainan sa labas ng bayan. Walang magarbong, pancake at kape lang. Pero sinigurado niyang nilagyan nila ng kandila ang slice ng apple pico. Kumanta ng off-key ang waitress, at nagpalakpakan ang lahat, at pinisin ni Ellis ang kamay ko sa ilalim ng mesa at sinabing, "You're still a favorite mystery."
Napangiti ako dun. Ito ang uri ng bagay na madalas niyang sabihin, medyo cheesy, medyo misteryoso. Noong panahong iyon, akala ko ang ibig niyang sabihin ay ginulat ko siya, pinananatiling interesante ang buhay. Ngayon iniisip ko kung iba ba ang ibig niyang sabihin. Ngunit sa sandaling iyon, sa kainan na iyon, naniwala ako sa amin. Naniwala ako sa buhay natin, sa kwento natin. Naniniwala ako na anuman ang sumunod na nangyari, pagreretiro, pagtanda, marahil pagiging lolo't lola, ay haharapin natin ito ng magkasama. Hindi ko akalain na wala pang isang taon, wala na siya. O sa 2 dekada pagkatapos noon, nakatayo ako sa aming sala, hawak ang isang card na maglalahad ng lahat ng inaakala kong alam ko tungkol sa kanya at sa sarili ko. Ang unang pulang bandila ay tahimik na dumating. Walang malaking away, walang dramatikong pag-amin, isang nakalimutang hapunan lamang. Gabi noon ng aming ika-negatibo 24 na anibersaryo ng kasal. Ika-negatibo 12 ng Setyembre, 2004. Naaalala ko dahil inikot ko ito ng pulang tinta sa kalendaryo ng kusina ng maaga. Nagpareserba ako sa isang maliit na Italian restaurant sa bayan, ang isa kung saan ipinagdiwang namin ang aming ika-negatibo 10 at ika-negatibo 15 anibersaryo. Isinuot ko ang kaparehong asul na damit na minsan niyang sinabi na ginawa ang aking mga mata na parang summer's at nagsuot pa ng lipstick, bagay na hindi ko pinagkakaabalahan ng ilang taon. Wala si Ellie sa bahay nang magbihis ako. Naisip ko na pupunta siya para kumuha ng regalo o baka tumigil para kumuha ng mga bulaklak. Nilagay ko ang phone ko sa windowsill at naghintay. 6 oras na ang lumipas. Tapos 6 oras 30 minuto. Sa 7, tumawag ang restaurant para kumpirmahin kung pupunta pa kami. Sinubukan kong tawagan si Ellis, diretso sa voicemail. Pagsapit ng 8, nakaupo pa rin ako sa gilid ng aming kama na naka-makeup at naka-heels, nakatitig sa pintuan sa harap na parang bumukas ito ng mag-isa. Hindi naman tumibok ang puso ko. Hindi gulat ang naramdaman ko. Ito ay mas tulad ng pagkalito, isang dahan-dahang kumakalat na sakit sa aking dibdib. Maraming bagay si Ellis, ngunit hindi siya nakakalimutan. Naalala niya ang mga kaarawan, mga takdang petsa ng library, kung kailan nag-expire ang gatas. Bahagi iyon ng kanyang alindog. Kaya paano niya ito makakalimutan? Nang sa wakas ay pumasok siya sa 9 oras 15 minuto, mukhang nagulat siya nang makita ako sa aking damit. Oh, sabi niya, huminto sa pintuan, gising ka pa. Wala akong sinabi. Hindi ko kaya. Sinubukan kong lunukin ang namumuong bukol sa lalamunan ko. May meeting ako, patuloy niya sabay hubad ng jacket. Parent trouble. Pumasok ang nanay ng batang Williams at ayaw umalis. Nawala sa isip ko ang oras. No apology, yun lang. Na parang ipinaliwanag niya ang lahat. Napatingin ako sa kanya. Tumingin talaga. Maluwag ang kanyang kurbata, medyo kulubot ang sando, at may bahid ng kape malapit sa lailayan. Tila pagod na pagod siya at hindi na namalayan ang kabiguan na nasa harapan niya. I made reservations, sabi ko sa wakas. Anniversary natin. Napakurap siya. Ngayon yan. Doon ko naramdaman na may nag-shift. Hindi eksakto sa pagitan namin, ngunit sa loob ko, tulad ng isang maliit na sinulid na natanggal. Walang naputol. Walang napunit. Pero pareho lang ang naramdaman ko. Pumunta siya sa kusina at binuksan ang refrigerator. I can make us some eggs, alok niya. Muntik na akong matawa. Mga itlog sa ating anibersaryo. Sa halip, dahan-dahan akong tumango at pumunta sa banyo, nilock ang pinto, at tahimik na umiyak sa tuwalya para hindi niya marinig. Kinaumagahan, may nakabalot na plastic bouquet ng carnation na nakapatong sa mesa sa kusina. Mga bulaklak ng gasolinahan, hindi ko paborito. Alam niya iyon. Ngunit gayon paman, isang kilos, isang handog sa kapayapaan. Gusto kong magalit, pero may bumulong sa loob ko, huwag mong gawing big deal. Pagod na siya. Tao siya. Kaya sinabi ko sa aking sarili na ito ay isang beses na bagay. Ngunit pagkatapos ay dumating ang solong paglalakad. Nagsimula ito sa susunod na linggo. Nagsimula siyang maglakad ng mahabang gabi nang hindi sinasabi sa akin. Sinabi niyang kailangan niyang maglinis ng ulo, kumuha ng ilang hakbang, o mag-isip ng mga lesson plan.
Aalis siya kaagad pagkatapos ng hapunan at hindi na babalik ng mahigit 1 oras. Sa mga unang beses, hindi ko masyadong inisip iyon. Ang bawat tao'y nangangailangan ng oras na mag-isa. Nag-enjoy ako sa tahimik, sa totoo lang. Magtitirik ako ng kandila, magtitimpla ng tsaa, at magbasa sa sala habang ang bahay ay nakaupo pa rin sa paligid ko. Ngunit pagkatapos ito ay naging isang pattern, gabi-gabi, tulad ng orasan. Halos hindi siya nagsasalita sa hapunan pagkatapos ay umiwas. Walang yakap, walang baksoon. Mga yabag lang pababa sa hagdan ng balkonahe at saradong pinto. Nagsimula akong magtaka kung saan ba talaga siya nagpunta. Sinundan ko pa nga siya minsan, 5 minutes after niyang umalis. Sumakay ako sa kotse ko at pinaandar ang neighborhood loop, pero hindi ko siya nakita. Walang bakas ng kanyang paglalakad, walang pamilyar na figura na dumadaan sa ilalim ng mga street lamp. Pag-uwi niya ng gabing iyon, mukha siyang namumula, pawisan, medyo nag-jogging daw. Gusto kong magtanong pa, pero hindi ko ginawa. Sa halip, sinabi ko, siguro maaari tayong maglakad ng magkasama bukas. Binigyan niya ako ng isang mahigpit na ngiti at sinabing, sure. Pero kinabukasan, maaga siyang umalis, bago ko pa mailigpit ang mga pinagkainan. Doon talaga nagsimulang mabuo ang pagdududa. Hindi sapat para magbintang, hindi sapat para magpanik, isang bulong lang, chill sa likod ng aking isipan. May hindi tama. Ngunit sinabi ko sa aking sarili na ang bawat kasal ay may tahimik na panahon. Sabi ko sa sarili ko paranoid ako. Sinabi ko sa sarili ko na ang pag-ibig ay matyaga, ang pag-ibig ay mabait at lahat ng iyon. Pinili ko ang katahimikan. At sa paggawa nito, napalampas ko ang maagang mga bitak na nabubuo sa ilalim mismo ng aking mga paa. Hindi ito nangyari ng sabay-sabay. Iyon ang bahagi na nakukuha pa rin sa akin. Hindi mo napapansin ang maliliit na hiwa hanggang sa tumingin ka sa ibaba at napagtantong dumudugo ka. Matapos ang hindi nasagot na anibersaryo at ang solong paglalakad sa gabi, isang bagay sa Ellis ang nagsimulang mapurol. O baka ito ay isang bagay sa akin. Pero ang lalaking minsang nag-go-grocery ng mga candy bar dahil lang sa na-mute, parang may humina ng volume sa kanya at hindi man lang niya napansin. Nag-uusap kami noon, hindi lang tungkol kay Brenna o sa lagay ng panahon, kundi talagang pinag-uusapan, tungkol sa mga libro, pangarap, mga takot sa pagtanda. Nakaupo kami noon sa kama at nagtatawanan tungkol sa kung paano wala sa amin ang nakakaunawa sa Twitter o kung paano namin pinananatili ang ibig sabihin na ayusin ang tumutulo na gripo, ngunit hindi kailanman. Ngunit ngayon, ang mga pag-uusap ay nabawasan sa logistic. Nagbayad ka ba ng gas bill? May sopa sa refrigerator. Late ako uwi. Wala na. Walang biro, walang tanong, walang init. Naaalala ko ang isang umaga lalo na. Maaga akong nagising para ipaghanda siya ng almusal. Tunay na almusal, hindi lang toast at kape. Gumawa ako ng mga itlog sa paraang gusto niya, na may paminta at isang slice ng turkey bacon. Naghiwa pa ako ng melon at inilagay lahat sa isa sa mga ceramic plate na binili namin noong anniversary trip namin sa Asheville taon na ang nakakaraan. Bumaba siya, tumingin sa plato at sinabing salamat bago ito dinala sa mesa. Walang eye contact, walang kiss sa pisngi, flat lang, pagod salamat. Tahimik siyang kumain, nagbabasa ng papel. Umupo ako sa tapat niya, naghihintay ng kung ano. Isang ngiti, isang usapan, isang sandali. Walang dumating. Nang umalis siya para sa trabaho, nakatayo ako sa pintuan at pinapanood siyang naglalakad papunta sa kotse. Hindi siya kumaway, hindi man lang lumingon. Ginugol ko ang buong araw na iyon na parang estranghero sa sarili kong tahanan. Noong tag-init na iyon, huminto siya sa pagtulog kasabay ko. Nung una, late na raw siya sa pag-grad ng mga papel. Pagkatapos ay naging hindi makatulog. Tapos makikita ko na lang siyang natutulog sa sofa pagkababa ko ng umaga. Sinubukan kong simulan ang mga bagay. Ilalagay ko sa kusina ang lumang musikang sinasayaw namin. Hahawakan ko sana ang kamay niya habang naglalakad kami sa driveway. I even suggested we can get away, kaming dalawa lang. Umiti siya sa isang iyon. Isang pilit, magalang na ngiti. Talagang hectic ang mga bagay ngayon, Anya. Lagi silang hectic. Sa bandang huli, tumigil ako sa pagsusumikap. Hindi dahil sa galit. Hindi ako nagalit.
Ako ay pagod, pagod na umabot sa isang lumalawak na agwat at hindi naramdaman ang kanyang kamay na sumalubong sa akin. Ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang kalungkutan. Ito ay ang invisibility. Mayroong isang partikular na uri ng sakit kapag napagtanto na hindi ka na nakikita ng taong kasama mo sa isang kama. Na naging bahagi ka ng mga kasangkapan, ang ingay sa background, isang figura sa sulok ng kanilang buhay sa halip na sa gitna. Sa simbahan isang linggo, isang babae ang nagtanong kay Ellis kung kumusta kami. Sumagot siya, katulad ng dati, nang hindi man lang tumitingin sa akin. Umiti ako at tumango. Iyon ang naging papel ko, ang nakangiti at tumatangong asawa. Later that week, nagpagupit ako. Walang marahas, sapat lang upang i-frame ang aking mukha at pakiramdam na presko. Umuwi ako, nagsuot ng bagong blouse, at ginawa ang paborito niyang kaserola para sa hapunan. Hindi niya napansin, hindi umimik, naghain na lang siya ng plato, kumain ng tahimik, at pumunta sa basement. Iyon ay isa pang bagay, ang basement. Nagsimula siyang gumugol ng mas maraming oras doon. Sinabi niya na nag-aayos siya ng mga lumang kahon, ngunit wala akong narinig na gumagalaw sa paligid. Tanging tunog lang ng pagsara ng pinto, pagbukas ng ilaw at katahimikan ng mga oras. Minsan, pumupunta ako sa taas ng hagdan at nakikinig. Minsan, tumawag pa ako, need help. Hindi siya sumagot. I stood there for what felt like forever bago lumakad palayo, tahimik na nahihiya kahit magtanong. Sa paglipas ng panahon, nagsimula akong lumiit. Hindi pisikal, ngunit emosyonal. Huminto ako sa pagsasalita ng labis, huminto sa pagsisikap na ibahagi ang aking araw, huminto sa pagpaplano ng maliliit na sorpresa. Parang nabubuhay kasama ng multo. Maliban sa mga multo ay hindi nag-iiwan ng mga coffee mug sa lababo. Hindi nila pinupuno ang basket ng labahan ng mga medyas na tinutupi mo pa. Hindi ka nila hinahalikan sa noo dahil sa ugali para lang malaman mo na wala ng bigat ang kilos. Hindi lang ako pinapansin. Ako ay binubura, pira-piraso, at sinabi ko pa rin sa aking sarili na dumaraan ang mga pag-aasawa. Hanggang sa dumating ang kahihiyan sa publiko at matalas na napagtanto kong may isang bagay na mas malalim na nawala na. Ito ay hapunan sa pagtatapos ng kolehiyo ni Brenna, unang bahagi ng Hunyo 2005. Tumawid lang siya sa stage na nakasuot ng green at silver na cap at gown na kumikinang sa pagmamalaki. Naiiyak ako, syempre. Magalang na pumalakpak si Ellis. Naaalala ko na halos hindi siya kumuha ng anumang mga larawan, sinabi niyang nakalimutan niyang i-charge ang kamera, kahit na 2 beses ko siyang pinaalalahanan noong nakaraang gabi. Nagplano kami ng isang maliit na hapunan pagkatapos, ang pamilya lamang at ilang mga kaibigan at propesor ni Brenna. Isang maaliwalas na maliit na pagdiriwang sa isang bistro malapit sa campus, ang uri ng lugar na may mainit na ilaw, sulat kamay na mga menu, at linen napkin na masyadong magarbong para sa mga napkin. Nagsuot ako ng soft cream blouse, paborito ni Brenna, at dinalhan siya ng charm bracelet na may 4 na maliliit na dahon ng pilak, isa sa bawat taon na nalampasan niya. Si Ellis ay dumating ng huli, hindi gaanong, marahil 0 minuto. Pero pagpasok niya, mukhang nagmamadali siya. Binigyan niya si Brenna ng isang side hug, bumulong ng kung ano-ano tungkol sa traffic, at pumunta sa upuan sa tabi niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Pinunasan ko ito. Ang gabi ay para kay Brenna. Ang lahat ay naramdaman ng kaunti bagaman. Paulit-ulit niyang tiningnan ang kanyang relo, sumulyap sa entrance na para bang may inaasahan siyang darating. Sinubukan ko siyang akitin. Nagtanong tungkol sa isang librong binabasa niya, isang estudyanteng tinuturuan niya. Maikling sagot niya, magalang ngunit malayo. Ang kanyang tono ay pinutol na para bang hindi siya makapaglaan ng lakas para sa buong pangungusap. Pagkatapos, sa panahon ng desert, nangyari ito. Ang isa sa mga propesor ni Brenna, si E.A. Langston, isang mabait na lalaki na may banayad na boses at hilig sa ekolohiya, ay sumandal sa mesa at tinanong si Ellis, kung gayon, ano ang ginagawa ng iyong asawa? Diretso siyang nakatingin sa akin. Bago ko pa maibuka ang bibig ko, sumagot na si Ellis, ay siya lang ang asawa. Nakangiting sabi niya, medyo nagkibit balikat, parang harmless, parang biro na maiintindihan ng lahat. Ngunit walang tumawa kahit si E.A. Langston. Umirap lang siya at nagbigay ng isang tipid ng ngiti bago iniba ang usapan. Naramdaman kong tumaas ang dugo sa mukha ko.
Hindi ako sigurado kung ano ang gagawin. Napatingin ako kay Brenna na nakakunot ang noo sa kanyang ama. She looked at me, almost apologetically, na para bang may nagawa siyang mali. Naninikip ang lalamunan ko. Itinulak ko ng bahagya ang dessert plate ko, bigla akong naduduwal. Hindi napansin ni Ellis. Lumabo ang natitirang bahagi ng gabi. Umugong ang mga pag-uusap sa paligid ko, ngunit pakiramdam ko ay nasa ilalim ako ng salamin, nakangiti kong dapat, tumatango-tango, tumatawa sa mga biro na hindi ko narinig. Nagpanting ang tenga ko sa mga salitang iyon, si Mrs. Lang. Paulit-ulit kong binabalik-balikan ito sa aking isipan. Ang tono, ang gaan, ang kaswal na pagtanggal sa buhay na ibinigay ko sa kanya, kung sino ako. Hindi ako estranghero. Ako ang babaeng nagpalaki sa aming anak, na nagpatuloy sa aming bahay, sumuporta sa kanyang karera, umaliw sa kanya nang mawala ang kanyang mga magulang, nag-edit ng bawat cover letter na ipinadala niya. Ako ang taong matagal nang nagmahal sa kanya, bago pa man alam ng sinuman sa mga taong ito ang kanyang pangalan, at ngayon ako ay asawa na lang. Nang dumating ang tseke, inabot ko ito. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinukuha ang wallet ko sa wallet ko. Hindi nag-alok si Ellis na hatiin ito. Sumandal lang siya at sinabing, "You've got this, right?" Parang hindi lang kami kasal for almost a quarter century. That was the moment na may pumutok sa loob ko. Malinis at hindi maibabalik. Hindi iyon ang pera. Ito ay hindi kahit na ang mga salita. Iyon ang paraan na sinabi niya sa kanila. Sa ganap na pagwawalang bahala, tulad ng ako ay isang accessory sa kanyang gabi, tulad ng ako ay maaaring maging kahit sino. Nang gabing iyon, umiyak ako sa banyo ng aming silid sa hotel, at itinakip ang aking mukha sa isang tuwalya upang pigilan ang tunog. Hindi siya kumatok, hindi nagtanong kung okay lang ako. Humiga na siya. Halos isang oras akong nakahiga sa malamig na tile floor, nakikinig sa huni ng air conditioner at sinusubukang alalahanin ang huling pagkakataong naramdaman kong kapareha ko siya sa halip na placeholder niya. From that night forward, I stopped trying to prove mattered to him because in that moment, alam kong hindi ako, hindi sa kanya. At ang realization na iyon ang simula ng tahimik kong pag-alis, bago pa man siya umalis ng tuluyan. Pagkatapos ng hapunan ng graduation ni Brenna, may nagbago sa pagitan namin ni Ellis na hindi na bumalik. Hindi ko na tinanong kung saan siya pupunta sa gabi. Tumigil ako sa pagpapaalala sa kanya tungkol sa lingguhang tawag namin ni Brenna. Huminto ako sa pagtimpla ng kape para sa dalawa. Hindi ito away. Walang mga nakasaradong pinto, walang mga pagbabanta, walang ultimatum, katahimikan lamang, isang tahimik, magkahiwalay na pagwawakas. Mas maraming oras ang ginugol niya sa silong, higit pa kaysa dati. Minsan, lumalabas siya, maalikabok at maabala, bumubulong tungkol sa muling pagsasaayos ng mga kahon. Sa ibang pagkakataon, hindi ko man lang narinig na bumalik siya. Nagsimula akong matulog ng mag-isa ng regular na iniiwan ang ilaw sa pasilyo nang hindi alam kung matutulog na ba siya. Maya-maya, tumigil na ako sa pagbukas ng ilaw. Sa tagsibol na iyon, nagsimula akong makaramdam ng isang panauhin sa sarili kong tahanan. Magkapareho pa rin kami ng espasyo, ngunit dumaan kami sa isa't isa na parang mga estranghero sa hintuan ng bus. Magtutupi ako ng labada sa sala at aapakan niya ang basket ng damit ng walang sabi-sabi. Magluluto ako ng hapunan at iiwan ang kanyang bahagi sa microwave. Minsan kinakain niya, minsan hindi. Isang hapon, umuwi ako mula sa grocery store at nalaman kong nilinis ni Ellis ang hallway closet. Hindi lahat, mga gamit ko lang, ang aking kapote, ang aking gwante sa paghahalaman, ang scarf na niniting ni Brenna para sa akin noong nakaraang Pasko. Lahat ay nakatiklop at nakasalansa ng maayos sa isang karton sa tabi ng pinto. Nang tanungin ko ito, sinabi niya ng patago, kailangan ko ng mas maraming espasyo. Walang paghingi ng tawad, walang paliwanag. Iyon ang sandaling alam kong nililigawan ako, pira-piraso, kwarto bawat kwarto. Pero hindi ako nakipagtalo. Hindi ako sumigaw. Sa halip, umakyat ako sa itaas, tinanggal ang aking sapatos, at umupo sa gilid ng aming kama ng halos isang oras, tinitigan ang espasyo kung saan naroon ang kanyang tsinelas. Noong unang bahagi ng Hulyo, nag-impake ako ng isang maliit na bag at nagmaneho sa Brenas para sa katapusan ng linggo. Sinabi ko kay Ellis na kailangan ko ng pahinga, sandali lang para makapag-isip.
Hindi naman niya tinanong kung saan ako pupunta. Hindi man lang siya nag-angat ng tingin mula sa kanyang crossword puzzle. Ang tanging nasabi niya ay okay. Hindi rin masyadong nagtanong si Brenna, pero kitang-kita ko sa mga mata niya, ang pag-aalala, ang sakit. Inayos niya ang guest bed ng walang salita, pagkatapos ay umupo sa tabi ko sa sopa na may dalang mog ng tsaa at isang kumot. Nanood kami ng mga rero ng mga lumang palabas, ni isa sa amin ay hindi talaga nanonood. Sa tingin ko alam nating dalawa na hindi ako babalik sa iisang buhay. At gayon paman, umuwi ako ng linggo ng gabi. Binuksan ko ang pintuan sa harapan upang makitang patay ang mga ilaw, bukas pa rin ang TV, at isang plato ng pagkain na hindi nagalaw sa counter. Wala si Ellis. Napakatahimik ng bahay, parang nakalimutan na nito kung paano huminga. Matagal akong nakatayo sa kusina, naghihintay ng isang bagay, isang ingay, isang langit-ngit ng pinto, isang boses. Pero walang dumating. Dumating ang umaga na sa wakas ay winasak ang ilusyon na ito ay kasal pa rin. Ito ay isang Martes, Hunyo 21. Naaalala ko dahil ito ang summer solstice, ang pinakamahabang araw ng taon, bagaman ito ay naging pinakamadilim. Sinabi ni Ellis na papunta siya sa tindahan para kumuha ng gatas. Bahagya akong tumingala mula sa aking gardening gloves habang tumatango. Iniwan niyang nakabukas ang pinto sa likuran niya. Natapos kong putulin ang aking mga halaman sa bahay, pinunasan ang counter at hinintay ang tunog ng pagbabalik ng sasakyan. Hindi ito nagawa. Pagsapit ng gabi, nagmamadali ako. Pagsapit ng hating gabi, tinawagan ko ang kanyang telepono. Diretso sa voicemail. Nag-iwan ako ng isang mensahe, pagkatapos ay isa pa, pagkatapos ay 5 pa. Pagsapit ng umaga, iniulat ko siyang nawawala. Natagpuan ang kanyang wallet pagkaraan ng 2 araw sa upuan sa harap ng kanyang sasakyan na nakaparada sa isang maruming kalsada 1 oras sa hilaga. Ang mga susi ay nasa ignition pa rin. Walang mga palatandaan ng pakikibaka, walang bakas ng paa, walang saksi. Sabi ng pulis, parang nagpapakamatay. Baka lumakad siya sa ilog. Sinabi nila sa akin kung minsan pinipili ng mga tao ang mga malalayong lugar para sa privacy. Ngunit wala siyang iniwan na tala, walang babala, walang paalam. Isang toothbrush lang sa banyo, isang pares ng sapatos sa likod ng pinto, at isang bakanting kama na mananatili sa ganoong paraan sa loob ng maraming taon. Inakala ng lahat na tapos na ako. Na ako ay magpatuloy, ibenta ang bahay, muling itayo, pagalingin. Pero hindi ko ginawa kasi hindi naman ako galit. Hindi man lang ako nasira. Ako ay hungkag, tahimik na nabasag. At iyon ay mas masahol pa. Matapos mawala si Ellis, tumigil ang oras sa anumang kahulugan. Ang mga unang ilang linggo ay isang malabo ng mga tanong, pakikiramay at mga kaserola. Nagpadala ng mga card ang mga taong hindi ko nakausap sa loob ng maraming taon. Lumipad si Brenna at nanatili saglit. Tinabas ng mga kapitbahay ang aking damuhan nang hindi nagtatanong. Ibinaba ng mga kababaihan ng simbahan ang tuna noodle bake at peach cobbler na may nakasulat na mga panalangin na nakadikit sa mga takip ng foil. Ngunit sa ikalawang buwan, bumagal ang mga tawag. Sa ikatlo, huminto ang mga tao sa paghingi ng mga update. Malalampasan mo ito, sasabihin nila, o mas masahol pa, siguro it's a blessing in disguise. Walang nagsasabi niya ng malakas sa isang balo. Pero hindi ako balo. Hindi technically. Iba ako, isang bagay na mas mahirap tukuyin, isang asawang walang asawa, isang buhay na nakapaos, isang tanong na walang sagot. Wala akong libing. Hindi kaagad. Sa loob ng maraming buwan, ayaw kong maniwala na wala na siya. Ang aking utak ay patuloy na pinipihit ang lohika sa mga buhol, baka siya ay nagkaroon ng pagkasira. Baka nasa ospital siya dahil sa amnesia. Baka tumakas siya at nagsisi. Sa tuwing magriring ang telepono, akala ng maliit na bahagi ko ay siya na, nagpapaliwanag, humihingi ng tawad, uuwi. Ngunit ang telepono ay nagdala lamang ng mga bill, telemarketer, o mas masahol pa, katahimikan. Sa huli, bumigay ako sa pressure. Nagdaos kami ng memoryal. Walang katawan, isang naka-frame na larawan ni Ellis mula sa huling bakasyon namin sa Poconos, nakatayo sa isang pantalan, kumakaway, nakangiti na parang walang mali. Tumayo ako sa tabi ng larawang iyon at nakipagkamay sa mga taong nagsabi sa akin kung gaano ako kalakas. Wala akong maalala na sinabi ko.
Naalala ko lang ang bigat ng itim kong damit at kung paano hinawakan ni Brenna ang kamay ko ng mahigpit na nag-iwan ng crescent marks sa balat ko. Pagkatapos ng serbisyo, umuwi ako at gumapang sa kama na nakasuot pa ang lahat ng damit. Tinitigan ko ang ceiling fan at pinakinggan ito, click, 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 habang lumiliko ito, na-hypnotizing ako sa katahimikan. Huminto ako sa pagsagot sa pinto, tumigil sa pag-check ng mail, tumigil sa pagpunta sa grocery store. Napuno ang aking refrigerator ng mga nasirang tira at nag-expire na yogurt. Nakaligtas ako sa mga asin, dilatang peach, at itim na tsaa. Minsan, hindi ako kumakain. Binitawan ko ang hardin. Ang mga damo ay lumaking ligaw, gumagapang sa daanan ng bato na pinagsama-sama natin ilang taon na ang nakakaraan. Pinagmasdan ko silang isa-isang nilalamon ang mga bulaklak mula sa bintana ng kusina, sa sobrang pagod para pigilan. Sa gabi, uupo ako sa kanyang upuan sa tabi ng fireplace, hawak-hawak ang isa sa kanyang lumang sweatshirt na parang dinadala pa nito ang kanyang amoy. Hindi. Amoy alikabok at pampalambot ng tela. Gayunpaman, hinawakan ko ito. Minsan, kinausap ko ito, nagtanong ng mga tanong na walang makakasagot. Bakit ka pumunta? Nandidiri ka ba sa akin? May namiss ba ako? Ang bahay ay umuungol at tumira sa paligid ko na parang may sariling kalungkutan na dapat dalhin. Ang pinakamasama sa lahat ay ang basement. Iniwasan ko na parang minumulto. Nanatiling nakasara ang pintong iyon sa loob ng maraming buwan. Sabi ko sa sarili ko storage lang, kalat lang, anino lang. Ngunit sa kaibuturan ko, hindi ko maalis ang pakiramdam na may naninirahan doon. Not Ellis, not literally, but the version of him cannot reach. Ang mga sagot, ang katotohanan, ang kanyang kawalan ay napuno ng espasyong iyon na parang fog. Nung isang beses na bumaba ako, 3 hakbang lang ang ginawa ko bago ako tumalikod. Masyadong mabigat ang hangin, masyadong malakas ang katahimikan. Nang dumating ang unang anibersaryo ng pagkawala niya, ilang linggo na akong hindi lumalabas ng bahay. Nakasabit sa akin ang damit ko. Ang aking refleksyon ay tila isang estranghero, maputla, pagod, mas matanda kaysa sa naaalala ko. Nang gabing iyon, umupo ako sa mesa sa kusina na may isang kandilang nakasindi. Nagsalin ako ng isang baso ng alak at nagtoast sa bakanting upuan sa tapat ko. Happy anniversary, bulong ko. Nabasag ang boses ko sa pangalawang salita. Pagkatapos ay hinipan ko ang kandila. At sa ilang sandali, naisipan kong ay blow out din ang lahat. Hindi ko ginawa. Hindi dahil sa malakas ako, kundi dahil sa sobrang manhid ko para makagalaw. Nakarating na ako sa ibaba at hindi ito apoy o kaguluhan o hiyawan. Ito ay tahimik. Iyon ay ang uri ng katahimikan na hindi mo maaaring punan ng musika o panalangin o casseroles. Ito ay ang katahimikan ng pag-alam na hindi ka talaga nakita. At ngayon, wala nang natitira sa iyo. Hindi ko alam noon, ngunit may isang bagay sa akin na nagsimulang lumipat, napakabagal, tahimik. Sa hukay na iyon ng katahimikan, isang binhi ang itinanim. At pagkaraan ng mga taon, ito ay mamumulaklak na may isang linya sa isang birthday card na magbabago sa lahat. Dumating ang card noong umaga ng aking ika-negatibo 64 na kaarawan, nadulas sa ilalim ng pinto na parang sikretong walang gustong ihatid ng personal. Noong panahong iyon, nagpapatuloy ang buhay. Hindi ang buhay na mayroon ako, ngunit isang mas tahimik na bersyon. Ginugol ko ang mga araw ko sa paghahardin, pagbabasa, pag-iwas sa mga silid na umaalinggaw pa rin sa multo ni Ellis. Hindi na ako nag-expect ng marami sa mga birthday. Isang tawag lang mula kay Brenna, baka isang slice ng cake kung naalala kong magbake. Nang umagang iyon, nasa kusina ako at gumagawa ng tsaan nang makita ko ang sobre sa sahig. Walang selyo, walang address, pangalan ko lang, Mara, na nakasulat sa sulat kamay na hindi ko nakita sa loob ng 20 taon. Tumayo ako na natigilan, tinitigan ito ng matagal na nagsimulang tumili ang takure sa likod ko. Napatalan ako sa sipol, ngunit nanatiling nakakulong ang aking mga mata sa sobre. Nanginginig ang mga daliri ko habang pinupulot iyon, dahan-dahang binubuksan na parang sasabog. Sa loob ay isang birthday card, generic, pastel, mura, ngunit ang mga salita sa loob ay nagpaluhod sa aking mga tuhod. Happy birthday, Mara. Hindi ako umalis. Tumingin ka sa basement. Ibinagsak ko ang card, hindi dahil sa takot ako, hindi eksakto, ngunit dahil ang silid ay parang tumagilid ito,
parang ang gravity ay nagbago ng walang babala. Gumugol ako ng 2 dekada sa paniniwalang patay na si Ellis, 20 taon na iniisip ang kanyang mga huling sandali, naglalarawan ng isang ilog, isang katawan na nawala sa kasalukuyan at panahon. 20 taon na nagtatayo ng pagsasara dahil sa katahimikan at ngayon ito na. Ang sulat kamay ay hindi mapag-aalinlanganan. Palagi niyang isinulat ang kanyang kabisera na ehi na may isang dramatikong kurba at ginawa ang kanyang maliit na titik na esi na parang maliliit na atrasadong 3. Inaasar ko siya noon kapag pumirma siya ng mga Christmas card. Ayan na naman. Bawat titik ay perpekto, bawat kurba ay paratang. Hinawakan ko ang gilid ng counter, sinusubukan kong pakalmahin ang aking hininga. Naisip ko ang bawat makatwirang paliwanag, isang masakit na biro, isang pamimeke, marahil sinusubukan ni Brenna na itulak ako sa pagsasara na may ilang detalyadong interbensyon. Ngunit walang ibang nakakaalam ng sulat kamay ni Ellis tulad ko. At walang ibang nakakaalam ng katotohanan tungkol sa hindi namin nakita sa basement na iyon. Ilang taon ko nang iniwasan ang puwang na iyon. Hindi ko napigilan ang aking sarili na pag-uri-uriin ang kanyang mga kahon, hindi ko masikmura ang mga alaala na nagsisiksikan sa pagitan ng maalikabok na mga album ng larawan at mga basag na tape. Ang basement ay isang sementeryo at hinayaan ko itong manatili sa ganoong paraan, ngunit ngayon ay tumatawag ito sa akin. Kinuha ko ang flashlight at pilit na tinungo ang mga paa ko patungo sa pintuan ng basement. Ang knob ay parang malamig, hindi pamilyar. Pinitik ko ang switch sa itaas ng hagdan, ngunit matagal nang nasunog ang overhead bulb. Ang mga hakbang ay umuungol sa ilalim ng aking bigat. Pagdating ko sa ibaba, ang hangin ay baho at tahimik. Ang sinag ng flashlight ko ay dumaan sa mga lumang webles na nababalot ng naninilaw na mga sheet, nakasalansan na mga kahon na mailabel na Pasko at mga gamit sa paaralan ni Brenna. Walang gumagalaw sa loob ng maraming taon, maliban doon, sa dulong sulok ng silid, malapit sa pugon, ay isang patch ng pader na medyo malayo, medyo mas malinis, medyo makinis. Dahan-dahan akong lumapit, ang puso ko'y kumakabog sa lalamunan. Kumikislap ang flashlight. Sinampal ko ito, nagmura, saka itinutok pabalik sa dingding. Inabot ko at pinaandar ang aking mga daliri sa paneling at naramdaman ang tahi, isang manipis, halos hindi nakikitang bitak. Tinulak ko. Noong una, walang nangyari. Pagkatapos, sa isang malambot na bumigay ang panel. Isang nakatagong pinto. Napabuntong hininga ako. Sa likod nito ay isang makitid na lukab, hindi sapat para maging isang silid, ngunit sapat na malalim upang hawakan ang isang bagay. Inilabas ko ang isang maalikabok na kahon. Mas mabigat ito kaysa sa hitsura nito. Sa loob ay may mga file, sulat, litrato, at wala ni isa sa kanila ang akin. May mga litrato ni Ellis na may kasamang hindi pamilyar na mga tao, isang babaeng hindi ko kilala, nakangiti sa tabi niya sa isang park, hinahalikan ang pisngi niya sa isang beachside cafe. Mga bata din, isang lalaki at isang babae. Mukhang mga 8-0 sila. May mga sulat na nilagdaan si Jonathan, ang middle name niya ay Edward. Mga driver's license na may mukha pero ibang pangalan. Mga resibo mula sa mga lugar na hindi niya sinabi sa akin na napuntahan niya. Mga tiket sa eroplano. Isang storage key. Napaupo ako ng husto sa malamig na semento, ang kahon sa aking kandungan, nanginginig. Hindi siya namatay. Hindi siya nawala. Nagsimula siya nang wala ako. Ang kalungkutan na akala ko'y ibinaon ko ay umungal pabalik na may bagong mukha, pagkakanulo. Tumulo ang mga luha ko sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa galit, sa kahihiyan, sa hungkag na pagkaunawa na ako ay nagluksa sa isang lalaking pasimpleng lumayo at nagpatuloy sa paglalakad. Sa loob ng 20 taon, nabuhay ako sa mga guho ng isang kwento na hindi naman totoo. At ngayon, nakaupo doon sa mga anino na may ebidensya sa aking kandungan at katahimikan sa paligid ko, isang bagay ang biglang naging malinaw, si Ellis ay hindi nawala, siya ay nagtago. At sa wakas ay nalaman ko na kung bakit. Ang kahon ay nakaupo sa aking hapagkainan sa loob ng 3 araw. Hindi ko na naman agad hinawakan. Hindi ko kaya. Sa tuwing madadaanan ko ito, pakiramdam ko ay pumipintig, parang humihinga ang katotohanan sa loob nito, naghihintay. Hindi pa ako handang buksan itong muli, ngunit hindi ko rin ito maitago.
Nanatili ito doon, parang sugat na hindi ko mabalutan, sugat na ayaw magsara. Ang unang gabi pagkatapos mahanap ito, hindi ako nakatulog. Nakahiga ako na nakabukas ang ilaw ng kwarto, pumulupot ang katawan ko sa bakanting gilid ng kama. Patuloy akong umaasa na makaramdam ako ng galit, matalas, malakas, paltos na galit, ngunit hindi ito dumating. Ang naramdaman ko sa halip ay kalungkutan, mas malalim kaysa sa inaakala kong posible. Hindi kalungkutan para kay Ellis, hindi na, kundi para sa bersyon ng aking sarili na minahal siya, ang babaeng naghintay, nagmamakaawa, nagluksa. Ang babaeng kinuwestiyon ang kanyang halaga araw-araw sa loob ng 20 taon, iniisip kung may nagawa ba siyang mali. Naging tapat ako sa isang multo at mas masahol pa, sa isang kasinungalingan. At ngayon, nakaupo kasama ang kahon ng patunay na iyon, sa wakas ay nasira ang spell. May nag-shift sa loob ko. Hindi parang kidlat, mas parang isang mabagal na lindol. Ito ay tahimik, ngunit ito ay permanente. Kinaumagahan, nagising ako at hindi ako umiyak. Nagbihis ako, hindi sa karaniwang pawis ko, kundi isang pares ng maong at isang malutong na kamiseta na hindi ko naisuot sa loob ng maraming taon. Tumingin ako sa salamin at halos hindi ko nakilala ang babaeng nakatitig sa akin pabalik. Mukha siyang pagod. Ngunit may iba pang bagay sa ilalim ng ibabaw, isang katatagan na hindi ko nakita sa mga dekada. Nagsalin ako ng isang tasa ng kape, umupo sa mesa, at sa wakas ay muling binuksan ang kahon. This time, hindi na ako nagpatinag. Pinag-aralan ko ang bawat dokumento, mga liham mula sa isang bank account na hindi ko alam na umiiral, isang kasunduan sa pag-upa mula sa Minnesota na nilagdaan gamit ang isang pangalan na hindi naman sa kanya, G. Garrison. Mga larawan ng mga birthday party kasama ang mga bata na mukhang masyadong katulad ni Ellis para tanggihan. Isang litrato ang nakahinga ko, hawak niya ang isang paslit sa kanyang mga bisig, nakangiti. Nasa baba ang bata. Hindi lang ako nabura. Ako ay pinalitan. Ngunit imbes na ilabas na naman ako nyon, nakaramdam ako ng kakaibang kalmado na bumalot sa akin. Dahil ngayon alam ko na. Hindi ko siya binigo. Hindi siya nasira. Hindi siya nawala sa hangin o nabiktima ng depresyon o trahedya. Pinili niyang lumayo, pumili ng panibagong buhay, piniling hayaan akong maniwala na siya ay patay na kaysa mag-alok sa akin ng dignidad ng isang paalam. At ang pagpipili ang iyon ay wala ng kapangyarihan sa akin. Nagsimula akong makakita ng mga bagay na naiiba, hindi lamang tungkol sa kanya, kundi tungkol sa aking sarili. 2 dekada na ang ginugol ko sa pagpapalabo ng sarili kong ilaw, kumbinsido ako na kahit papaano ay itinaboy ko siya. Ako ay naging maliit, tahimik, maingat. Bumuo ako ng isang buhay sa labas ng katahimikan, maingat na naglalakad sa bawat araw na parang pumutok sa ilalim ko. Ngunit ngayon, napagtanto kong hindi ako ang kailangang ayusin. Si Ellis ay naging duwag, hindi tapat, mahina, at narito pa rin ako. Nakatayo pa rin ako. Ang realisasyong iyon ay dumating ng may hindi inaasahang lakas. Tumayo ako mula sa mesa, lumakad patungo sa aparador sa pasilyo, at kinuha ang kahon ng mga bagay na inimpak niya sa lahat ng mga taon na ang nakalipas. Ang aking lumang kapote, ang scarf na niniting sa akin ni Brenna. Ang mga guwantes na sinabi niya noon ay nagpamukha sa akin na kabilang sa isang nobela. Binuksan ko sila. Isinabit ko ang coat sa hook sa may pintuan. Ibinalot ko ang scarf sa aking leg at naglakad-lakad ako. Iba ang pakiramdam ng hangin sa labas, mas matalas, parang kanina pa ako hinihintay. Nilampasan ko ang mga bakod na hindi ko pinutol sa loob ng maraming taon, ang mailbox na pinabayaan ko, ang mga kapitbahay na iniiwasan ko. Tumango ako sa mga Anderson sa kabilang kalye. Nagkatitigan sila sandali, nagulat, pagkatapos ay kumaway pabalik. Nagpatuloy ako sa paglalakad, pababa sa block, sa kanto, patungo sa maliit na coffee shop na madalas naming binibisita ni Ellis tuwing Sabado. Hindi ako pumasok, hindi pa. Pero tumayo ako sa labas at tinitigan ang refleksyon sa bintana. At sa kauna-unahang pagkakataon sa mga taon, nakita ko ang isang babaeng muling nabuhay. Hindi dahil kay Ellis, kundi sa kabila niya. Hindi ko sinabi kahit kanino kung ano ang nahanap ko. Hindi si Brenna, hindi ang mga kapitbahay, kahit ang mga babae sa quilting circle na sinimulan kong dumalo muli kamakailan. Mula sa labas, ako pa rin ang tahimik na balo na may predictable routine, sa 7, gardening sa 10 oras, grocery shopping tuwing Huwebes.
Ngunit sa loob may nagising at hindi ko na ito pinatulog. Nagsimula akong tahimik na naghahanda, hindi dahil sa paghihiganti, kahit sa pait. Hindi ako interesado sa isang dramatikong paghaharap o pag-aapoy sa kanyang buhay. Ang gusto ko ay katotohanan at kontrol. Gumugol ako ng 20 taon na lumulutang sa ulap na iniwan ako ng ibang tao. Ngayon, gumagawa ako ng landas pabalik sa matibay na lupa, isang tahimik na hakbang sa bawat pagkakataon. Una, gumawa ako ng mga kopya. Bawat larawan, bawat dokumento, bawat piraso ng nakatagong buhay ni Ellis na nakita ko sa basement ay na-scan at na-save sa isang drive. Nilagyan ko ng label ang folder na pag-aayos ng bahay kung sakaling may sumulyap sa aking computer. Pagkatapos, nagprint ako ng pangalawang set at inilagay ito sa isang nakalock na drawer sa guest room, ang hindi nagustuhan ni Ellis, ang may creaky floorboard at ang view ng eskinita. Sunod, kumuha ako ng private investigator. Hindi isa sa mga uri ng DP na nakasuot ng trench coat at salaming pang-araw, isang tahimik at matalas na babae na nagngangalang Denise na nag-opera sa labas ng isang maliit na opisina sa downtown. Hindi siya nagtanong ng hindi kailangan, tumango lang siya habang iniaabot ko sa kanya ang folder ng mga peking bank records, at rental agreements, at sinabing, naniniwala akong buhay ang asawa ko. Gusto kong malaman kung nasaan siya at kung anong pangalan ang ginagamit niya. Ang tanging tugon niya, makukuha mo ito sa loob ng 1-0 araw. Noong gabing iyon, mas mahimbing ang tulog ko kaysa sa mga nakaraang taon. Sa mga sumunod na araw, gumawa ako ng mga banayad na pagbabago. Nakipagkita ako sa isang abogado, sinabi sa kanya na sinusuri ko ang mga lumang dokumento, kung sakali. Napag-usapan namin ang tungkol sa mga testamento, mga karapatan sa ari-arian, at ang napaka-espesipikong mga implikasyon ng isang asawa na nagpapanggap ng kanilang pagkamatay. Hindi ko sinabi ang pangalan ni Ellis, ngunit nakita ko ang pagkislap sa mga mata ng abogado nang magpahiwatig ako ng pangmatagalang panloloko. Binigyan niya ako ng numero para sa isang kasamahan na dalubhasa sa batas ng pamilya at sinabing, kapag handa ka na, tawagan siya, tumango ako. Sa bahay, naglinis ako ng basement. Nilinis talaga. Inayos ko ang mga kahon, nag-donate ng hindi ko kailangan, at inilagay ko ang mga lumang damit ni Ellis sa mga bag ng basura nang hindi kumikibo. Nakakita ko ng higit pang mga pahiwatig sa daan, mga bank slip na nakalagay sa loob ng mga lumang libro, isang note na nakascroll sa isang napkin sa isang wikang hindi ko maintindihan. Itinago ko ang lahat, itinago ko ito, inihain ito bilang ebidensya sa isang kaso na itinayo ko ng tahimik, pamamaraan, ng walang salita. Nagsimula rin akong magsulat muli, hindi mga kwento, hindi pa, ngunit mga kaisipan, alaala, maliliit na piraso ng katotohanan na hindi ko hinayaang magsalita ng malakas. Nakapuno ako ng 3 journal sa loob ng 1 buwan. Ang ilang mga entry ay isang talata lamang. Ang iba ay 1-0 pahina ng hilaw na emosyon. Hindi ako nagpigil, I waited for you. Tinanong mo ako sa halaga ko. Hindi mo ako tutukuyin, yung huli, 2 beses akong nagsulat. At habang sinusulat ko, nagbago ako. Nagsimula akong magbihis muli ng mailayunin, hindi para sa iba, kundi para sa aking sarili. Bumili ako ng mga sariwang bulaklak para sa hapagkainan bawat linggo. Nagluto ako ng buong pagkain, kahit na kumain ako ng mag-isa. Binuksan ko ng mas malawak ang mga kortina, pinapasok muli ang araw. Hindi na parang nagmumulto ang bahay. Ang mga alaala ni Ellis ay nabubuhay pa rin doon, sigurado, ngunit hindi na nila pinasiyahan ang espasyo. Naglakad ako sa mga bulwagan bilang isang tao na muling kinukuha kung ano ang palaging sa kanya. Pati si Brenna napansin. Sa isa sa aming lingguhang tawag, sinabi niya, mas magaan ka, napangiti ako. Siguro ako. Hindi siya pinindot. Hindi niya ginawa. Pero rinig ko ang relief sa boses niya. Makalipas ang 1-0 araw, tumawag si Denise. Siya ay may isang address, isang pangalan, at isang larawan. Ellis, ngayon ay pupunta ni Jonathan Garrison, nakatira sa isang 2 palapag na kolonyal sa Minneapolis na may isang bagong asawa, 2 anak, at isang itim na labrador na nagngangalang Tank, nakangiti sa harapan na parang hindi siya nawala sa ibang buhay ng walang bakas. Hindi ako nakaramdam ng galit. Hindi man lang ako nakaramdam ng pagkabigla. Nadama kong handa ako, hindi para sirain siya, kundi manindigan sa katotohanang taglay ko ng matyaga, tahimik na natuklasan.
At iyon, napagtanto ko, ay ang sarili nitong uri ng kapangyarihan. Dahil habang binuo ni Ellis ang isang buhay sa mga kasinungalingan, sa wakas ay nabubuhay ako sa akin, hakbang-hakbang na tahimik, sa liwanag. Ang kapangyarihan ay hindi laging dumarating na parang kulog. Minsan, gumagapang ito na parang liwanag ng umaga, mabagal, matatag, imposibleng baliwalain kapag nariyan na. Matapos ibigay sa akin ni Denise ang larawan ni Ellis, o Jonathan ngayon, na nakatayo sa kanyang bagong bakuran, kasama ang isang pamilyang hindi ko pa nakikilala, naupo ako sa katahimikan ng mahabang panahon. Tinitigan ko ang kanyang mukha, ang parehong pagod na mga mata, ang parehong baluktot ng ngiti. Siya ay mas matanda, medyo mabigat, medyo kulay abo, ngunit hindi maikakailang siya ito. Ang ikinagulat ko ay hindi siya naka-move on, ito ay kung gaano siya kanormal na hitsura, na parang hindi niya binasag ang buhay ng isang tao. Tulad ng hindi siya kailanman nagmaneho sa gilid ng isang ilog at iniwan ang kanyang nakaraan nang walang isang salita ng pagsasara. Wala akong tinawagan. Hindi ako sumigaw, umiyak o nagtapon ng mga bagay. Inislide ko lang ang larawan sa isang folder at tumayo ng tuwid kaysa sa mga taon ko. May nagbago. At sa pagkakataong ito, wala sa loob ko. Nasa loob niya iyon. Hindi niya palang alam. Sa loob ng 2 dekada, si Ellis ang maihawak ng panulat sa kwento ng aming kasal. Pinili niya ang ending. Isinara niya ang pinto. Sinulatan niya ako. Ngunit ngayon, hawak ko ang katotohanan sa aking mga kamay, dokumentado, na patunayan hindi maikakaila. At may alam akong hindi niya alam. Hindi na siya untouchable. Hindi ko na kailangang sumigaw para mabawi ang aking dignidad. Hindi ko kailangan sirain ang buhay niya para ayusin ang buhay ko. Ang kailangan ko lang ay kalinawan. At ngayon, nakuha ko na. Nagsimula akong gumawa ng maliliit at sadyang hakbang. In-update ko ang aking testamento, inalis ang kanyang pangalan at anumang pagtukoy sa mga kamag-anak. Bumuo ako ng isang formal na pahayag ng pag-abandona, na notaryo at nagsampa. Tinulungan ako ng abogado na simulan ang paglilitis para ideklara siyang legal na buhay. Hindi dahil may gusto ako sa kanya, kundi dahil gusto kong ibalik ang lahat na iniwan niya sa akin na gusot. Ang kalituhan, ang limbo, ang legal na hamog ng nawawalang asawa na kumapit sa akin sa loob ng maraming taon. Akala niya nakatayo pa rin ako sa ulap na iyon. Pero hindi ako. Ako ay nasa matibay na lupa at ang lupa sa ilalim niya ay halos manginig. Samantala, ginawa ko ang aking mga araw tulad ng dati. Nagbake ako ng muffins para sa bake sale sa simbahan. Tinulungan ko si Brenna na pumili ng mga regalo sa baby shower para sa kanyang matalik na kaibigan. Umiti ako sa cashier sa palengke. Walang naghinala na may nagbago, ngunit nagbago ang lahat. Isang hapon, bumisita ako sa bangko kung saan kami dati ay may joint account. Mahinahon kong ipinakita ang dokumentasyong nagpapakitang buhay siya, ebidensya ng kanyang maling pagkakakilanlan, ang katotohanang hindi niya ako legal na diborsiyado. Ang bangkero ay mukhang natigilan ngunit propesyonal. Pinasalamatan niya ako para sa mga record at sinabi sa akin na ipapasa nila ang kaso sa kanilang departamento ng pandaraya. Naglakad ako palabas na mas matangkad ako. Hindi nanalo, tiyak lang. Hindi ko kailangan ng paghihiganti. Ang gusto ko ay mabuhay ang katotohanan kung saan nag-ugat ang kasinungalingan. Ang huling dayami ay dumating sa pamamagitan ng Brenna, kahit na hindi niya alam ito. Tumawag siya isang gabi at sinabing, "Hindi ka maniniwala dito, Nay." Nakatanggap ako ng email mula sa isang nagngangalang John Garrison. Kilala niya daw noon si tatay. Nanlamig ako. May sinabi pa ba siya? Mahinahon kong tanong. Nakita niya lang ang pangalan ko at gustong mag-check-in. Word, right? Hiniling ko sa kanya na ipasa sa akin ang email. At nang basahin ko ito, ang tono, ang wika, ang awkward na init, alam ko ng eksakto kung sino ang nagsulat nito, Ellis. Sinubukan niyang umikot pabalik. Baka mas naunahan siya ng curiosity. Baka guilt. O baka may naramdaman siya sa hangin, isang panginginig sa pundasyon ng lihim na buhay na kanyang binuo. Hindi ko sinabi kay Brenna ang totoo. Hindi pa. Sa halip, pinadalhan ko siya ng sulat. Walang return address. Isang nakatype na mensahe lang na nakalagay sa isang plain white na sobre. Nakita ko ang kahon. Alam ko lahat. Huwag mo nang kontakin si Brenna.
Maaaring iniwan mo ako, ngunit sa wakas iniwan din kita. Walang banta, walang pakiusap. Ang linaw lang. Naimagine ko na binuksan niya ito, ang gulat, ang pagkilala na ang babaeng dati niyang binura ay nakatayo na sa labas ng kanyang katahimikan. At sa unang pagkakataon, siya ang mag-iisip kung ano ang susunod na mangyayari. Ang balanse ay nagbago, hindi sa isang putok, ngunit sa isang katotohanan na hindi na maaaring ilibing. Hindi galit ang nagdala sa akin sa bench na iyon sa parke. Ito ay hindi paghihiganti o kulob o kahit curiosity. Iyon ay pagsasara, isang salitang dati kong iniikot ang aking mga mata, ngunit ngayon ay naiintindihan ng may isang uri ng sagradong kalinawan. Ayokong sigawan si Elise. Ayokong sampalin siya o humingi ng paliwanag na alam kong hindi niya maibibigay. Gusto ko lang makita niya ako, ang totoong ako, ang babaeng sinubukan niyang burahin. Pagkatapos kong ipadala ang sulat, hinanap ko ang box. Alam ko ang lahat, naghintay siya ng 6 na araw bago makipag-ugnayan. Isang simpleng email, walang linya ng paksa, 3 linya lang ng text, pakisabi sa akin na ipaliwanag. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Pwede ba tayong magkita? Matagal akong nakatitig sa screen. Tapos nag-type ulit ako, 1 hour. Valley Creek Park. Sabado, tanghali, wala na. Maingat kong pinili ang lokasyon. Hindi ang aming tahanan, hindi sa isang lugar na may pinagsamang alaala. Pumili ako ng neutral na lugar, bukas at pampubliko, ngunit sapat na tahimik para manirahan ang katotohanan. Nasa kalagitnaan ang parke kung saan ako nakatira at kung saan sinabi ni Denise na siya ay nakatira ngayon. Nag-alinlangan ako na sasabihin niya sa kanyang bagong asawa na nakikipagkita siya sa akin. Mabuti naman iyon. Hindi ako naroon para manggulo. Nandoon ako para tapusin. Maaga akong dumating. Ang mga puno ay hubad, ang mga sanga ay nakatapat sa isang kulay abong kalangitan ng tagsibol. Dala ng simoy ng hangin ang halimuyak ng mga basang dahon at usok ng kahoy sa malayo. Umupo ako sa pinakadulo ng bench malapit sa sapa, kung saan ang daan ay kurbadong sapat lang para makita ko ang mga taong dumarating nang hindi muna nakikita. At pagkatapos ay nagpakita siya, Elise, o Jonathan, gaya ng tawag niya ngayon sa kanyang sarili. Mabagal siyang naglakad, parang may papalapit sa crime scene. Mas matanda siya kaysa sa litrato, mas payat. Halos puti na ang buhok niya. Nakasuot siya ng asul na jacket at may dalang nakatuping papel sa kanyang kamay, malamang may nag-ensayo, may nag-practice. Nakita niya ako at natigilan. Hindi ako gumalaw. Ilang sandali pa, lumakad siya at umupo, hindi masyadong malapit. Nagkaroon ng espasyo sa pagitan namin, ang uri na dating puno ng init. Ngayon ay malamig, siksik sa lahat ng hindi sinasabi. Ibinuka niya ang kanyang bibig, isinara ito. Hindi ko siya tinulungan. Sa wakas, nagsalita siya, hindi ko alam kung paano magsisimula. Lumingon ako para tingnan siya ng buo sa unang pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay pareho, malambot, duwag. Wala kang masasabing makakapagpawalang bisa nito, tahimik kong sabi. Pero si J. Subukan mo. Napalunok siya ng mariin. I was drowning back then. I felt like it didn't matter. Like he was just going through the motions. Every day felt the same. Just didn't know how to tell you. And then I met someone. It wasn't planned. It just happened. And I thought if I stayed, I'd end up resenting you. Hurting you worse. Mas nasaktan mo ako, sagot ko, panay ang boses ko. You let me think you were dead. You watched me bury an empty coffin. You watched our daughter crying for a man who didn't even have the courage to say goodbye. Pumikit siya. Akala ko mas mabait. Wag na, mariing sabi ko. Huwag kang magpanggap na ito ay awa. It was selfishness disguised as a disappearing act. Nakatitig siya sa sapa, nahihiya. Hindi ko na nakontak si Brenna, Anya. Is promise. Just. Naisip ko na baka, after all these years hindi ako nandito para makipagkasundo, Elise. Tumingin ulit siya sa akin. Talagang tumingin. Nandito ako dahil gusto kong makita mo ang sinubukan mong ilibing. Bahagya akong sumandal, hindi sa galit, kundi sa gravity.
I lived with your ghost for 20 years. I questioned everything, who I was, what did wrong, whether I'd imagined it all. I held a funeral for a man who chose to vanish than be honest. But I've stopped mourning. I've stopped wondering. I am not your wife. I am not your victim. I am me. At malalaman ko na hindi ko na naaalala ang lahat para sa iyo. Walang sinabi si Ellis. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Hinalaw ng hangin ang mga dahon sa paligid ng aming mga paa. Yun lang ba? Tanong ko pagkaraan ng ilang sandali. Marahan siyang tumango. Tumayo ako, inayos ang aking scarf, tumingin sa baba sa lalaking dating mundo ko at ngayon ay mukhang napakaliit. Pinapatawad na kita, sabi ko. Pero hinding-hindi ko makakalimutan. Tapos naglakad na ako palayo. Hindi mabilis, hindi dramatically, mailayunin lamang. At hindi ako lumingon. Wala na akong inaasahan kay Ellis pagkatapos ng huling pag-uusap na iyon sa parke. Sinabi ko ang dapat kong sabihin, tiningnan siya sa mata, at umalis ng walang bahid ng pagsisisi. Akala ko katapusan na. Pagsara. Ngunit ang kapalaran, tulad ng madalas na ginagawa nito, ay may isang huling twist sa tindahan. Hindi maingay o cinematic, ngunit patula at matalas lang para makatikim ng hustisya. Pagkalipas ng 2 linggo, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking abogado, si Judith, isang babaeng may ice blonde na buhok at boses na parang salamin. Nagsalita siya ng may katumpakan, walang tagapuno, walang hawak. Eksakto ang uri ng tao na gusto mo kapag sinusubukan mong lutasin ang 20 taong katahimikan at mga papeles. Mara, sabi niya, kailangan mong pumasok. Nakatanggap kami ng mga dokumento na may kaugnayan sa ikalawang kasal ni Anne Granger, o gaya ng dapat kong sabihin ngayon, illegitimate marriage. Naupo ako sa opisina niya mamaya sa linggong iyon, ang parehong Manila folder na nakapatong sa pagitan namin na ibinigay ko sa kanya noong nakaraang buwan, ngayon ay pinataba ng mga legal na natuklasan at mga pirma. He never filed for divorce, she said, flip through the pages. Sa mata ng estado, ikaw pa rin ang kanyang legal na asawa. Napatitig ako sa kanya. Kaya nag-commit siya ng bigamy. At hindi lang iyon, nagbukas siya ng ilang joint financial accounts sa ilalim ng maling pagkakakilanlan habang legal ka pa rin kasal sa iyo, na maaaring ituring na panloloko, tax fraud, identity misrepresentation. Posibleng maging insurance fraud, depende sa kung anong claim ang ginawa sa ilalim ng kanyang kamatayan. Ang una kong instinct ay hindi makapaniwala. Pagkatapos ng lahat ng sakit, katahimikan, pag-abandona, siya pa rin ang lumalabag sa batas. Gusto mo bang makasuhan? Tanong ni Judith. Huminto ako. Ang pag-iisip ng drama sa courtroom, ang pagkalagkad sa kanyang pangalawang pamilya sa putik, ay nagpaikot sa aking tiyan. Hindi ko nais na parusahan ang mga inosenteng tao. Ayokong maging halimaw na kinatatakutan niya para pekin ang sarili niyang pagkawala. Hindi, sabi ko. Ayoko ng pagsubok. Gusto ko ng pahayag at gusto kong mawalan siya ng karapatang ipagpatuloy ang pamumuhay sa kasinungalingang ito. Tumango siya. Pagkatapos ay maaari kaming maghain ng isang sibil na petisyon. Ikaw ay nasa loob ng iyong mga karapatan na pawalang bisa ang kanyang ikalawang kasal, bawiin ang ari-arian, at magsumite ng isang formal na record na nagpapawalang bisa sa anumang legal na paghahabol na ginawa niya sa ilalim ng maling pagkukunwari. Pagkalipas ng 2 linggo, si Ellis, o sa halip si Jonathan, ay nakatanggap ng formal na paunawa. Inalis ng petisyon ang kanyang pangalawang kasal ng legal na katayuan. Ang kanyang mga bank account ay na-flag para sa pagsusuri. Ang kanyang pangalan ay pumasok sa isang rehistro ng pandaraya, ng tahimik, maingat, nang walang patok. Ang buhay na binuo niya sa mga buto ng aking kalungkutan ay nagsimulang maglaho. Ngunit hindi iyon ang bahaging nadama ng hustisya. Dumating iyon noong araw na nakatanggap ako ng liham sa koreo, hindi mula kay Ellis, mula sa kanya, Mara Garrison, ang babaeng pinakasalan niya sa ilalim ng maling pagpapanggap, ang babaeng, sa loob ng halos 20 taon, ay nabuhay sa buhay na akala ko'y mawawala sa akin. Ang sulat ay sulat kamay, maingat, magalang. Nagsimula ito ng ganito, hindi kita kilala, ngunit may utang na loob ako sa iyo. Ipinaliwanag niya kung paano ipinagtapat sa kanya ni Ellis ang lahat pagkatapos matanggap ang legal na paunawa. Nawasak siya,
hindi lamang sa kasinungalingan, kundi sa mga dekada ng pagtataksil, sa paraan ng pagkawala niya sa buong buhay at hinayaan ang ibang babae na dalhin ang bigat ng kanyang kawalan. Sinabi niya na natagpuan niya ang mga file na itinatago niya, ang mga tala na natuklasan ko pagkaraan ng ilang taon. Hinarap niya ito at sa wakas ay inamin na niya ang buong katotohanan. She wrote, "I married a man didn't truly know. And you lived a life wondering kung saan siya nagpunta. I am sorry for the part in that, even if it was unknowing. I want you to know he's gone now. I've asked him to leave. The children and he will be rebuilding, just like you. Sana one day your story brings you peace." 3 beses kong binasa ang sulat. Sa bawat pagkakataon, medyo lumalakas ang bigat sa dibdib ko. Nawala na sa kanya ang lahat, hindi dahil hiniling ko ito, ngunit dahil hindi nananatiling nakabaon ang kasinungalingan, kahit na nakatago sa likod ng mga bagong pangalan, mga bagong ngiti, mga bagong zip code. Hindi ko na siya kinausap. Hindi ko naman kailangan. Siya ay nalantad, hindi sa karahasan, hindi sa iskandalo, ngunit sa tahimik, hindi maikakailan na katotohanan. Iyon ang hustisyang hindi ko alam na kailangan ko. Dahil wala ang totoong kapangyarihan sa kinuha ko sa kanya. Ito ay sa kung ano ang nareclaim ko para sa aking sarili. Isang maulan na Miyerkules nang tumawag si Brenna. Nasa kusina ako, nagpupunas ng mga counter pagkatapos magbake ng isang batch ng lemon shortbread, ang uri na gustong-gusto ni Ellis noon, ngunit hindi ako pinasalamatan. Sa mga araw na ito, niluluto ko ang mga ito para sa aking sarili, hindi na sinusubukang pasayahin ang isang multo. Tumunog ang phone ko. Lumiwanag sa screen ang pangalan ni Brenna. "Hey, sweetheart," sabi ko sabay lapit sa tenga ko. Ang kanyang boses ay hindi karaniwang malambot. "Hi, Mom. Busy ka?" Kakatapos lang magbake, sagot ko, may naramdaman ako sa tono niya. "Anong nangyayari?" Nag-alinlangan siya sandali, pagkatapos ay sinabi ito, "Nakatanggap ako ng sulat mula kay tatay." Hindi huminto ang oras. Hindi naman. Pero may ginawa sa loob ko. Pinatay ko ang gripo ng lababo, pinunasan ang aking mga kamay sa isang tuwalya, at umupo sa mesa sa kusina. Isang sulat, malumanay kong tanong. Just couple pages, handwritten, no return address. He said he'd following my life from afar, and that he hoped someday I'd forgive him. He said he never stopped love me. Pumikit ako. The fact that he had the audacity to reach out after everything didn't surprise me, but it still hurt. "Anong naisip mo?" Maingat kong tanong. Napabuntong hininga siya. Hindi ako nag-reply. Don't think he will. Honestly, I'm just confused. He wants forgiveness but not relationship. He says he's sorry but never really explains why he left. That sounds about right, mahinang sabi ko. Nagkaroon ng katahimikan sa linya. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. "Naisip mo ba na babalik siya?" Naisip ko iyon, hindi sa usapin ng pag-asa, na matagal nang namatay, kundi sa mga tuntunin ng pag-asa, kung talagang naniniwala ako na balang araw ay lilitaw si Ellis, kakatok sa pinto, at sasabihing nagkamali siya. Dati, pag-amin ko. Sa loob ng mahabang panahon, naimagin ko noon ang pagring ng doorbell. Nakatayo siya roon na mailuha at humihingi ng tawad at ilang kwento tungkol sa pagkawala ng kanyang isip o kailangan na magsimulang muli. Isinulat ko ang buong pag-uusap sa aking ulo na hindi nangyari. Pagkatapos ay napagtanto ko na hindi ko talaga gusto na bumalik siya. "Bakit hindi?" tanong niya. Dahil sa wakas nagsimula na akong magkagusto sa babaeng nagiging wala siya. Natahimik ulit si Brenna. Naririnig ko ang bigat ng pahayag na iyon sa kanya. "Lagi kong iniisip kung ano ang hindi mo sinasabi sa akin," sabi niya. "Noong bata pa ako, naisip ko na baka masyadong masakit para sa iyo na pag-usapan, ngunit sa palagay ko naiintindihan ko na. Pinoprotektahan mo ako mula sa pangit na katotohanan." Tumango ako kahit hindi niya ako nakikita. Didn't want you to carry his absence as a burden. I wanted you to live your life freely, not chasing a shadow or resenting him. He made his choice. Didn't want it to steal your joy too. Medyo basag ang boses niya. Wala kang sinabing masama tungkol sa kanya. Alam ko, pero hindi ibig sabihin na nag-isip ako ng magagandang bagay.
Nagbigay siya ng kalahating tawa. You're stronger than I ever realized, Mom. Hindi, sabi ko. Hindi na lang ako natatakot sa katotohanan. Isang oras pa kaming nag-usap, hindi tungkol kay Ellis, kundi tungkol sa trabaho niya, sa aso niya, sa pinakabago niyang drama sa book club, mag-ina lang, komportable at buo. Pagkatapos naming ibaba ang tawag, lumabas ako sa garden. Tumigil na ang ulan, naiwan ang lahat na kumikinang at bago. Mabagal akong naglakad sa pagitan ng mga hilera ng lavender at rosemary, huminga sa basang lupa. Hindi ko kailangan si Brenna na pumili ng panig. Didn't need her to hate her father or even confront him. Ang mahalaga ay nakita niya ako ngayon, hindi bilang isang taong marupok o trahedya, ngunit bilang isang taong lumampas sa apoy at lumabas na malinis sa kabilang panig. Kinagabihan, nagsindi ako ng kandila sa sala, nagsali ng isang baso ng alak, at nagbasa ng sulat na isinulat ko, ngunit hindi ko na ipadala. Kay Ellis iyon. Isinulat ko ito ilang buwan na ang nakakaraan, pagkatapos mahanap ang kahon. It ended with one line, nawala ka, pero ako hindi. At ito ay totoo. Nawala na siya sa buhay namin. Ngunit ako ay nanatili. Ako ay lumaki. At ngayon, sa wakas, nakita ako ng aking anak na babae, hindi bilang isang taong naiwan, ngunit isang taong bumangon. Isang taon na ang lumipas mula nang dumausdos ang card ng kaarawan sa ilalim ng aking pintuan na binago ang lahat. Dumating at lumipas ang mga panahon, bawat isa ay nagbabalat sa isa pang patong ng kung sino ako dati. At ngayon, nakatayo muli sa tuktok ng hagdan ng basement, hindi na ako nakaramdam ng takot. Binuksan ko ang ilaw. Kumindat ito ng isang beses bago bumuhay. Hindi pa ako gaanong bumababa dito simula nang hanapin ang nakatagong kahon, kapag kailangan ko ng isang bagay mula sa imbakan o upang alisin ang mga huling labi ng maingat na itinanghal na paglalaho ni Ellis. Pero iba ang pakiramdam ngayong gabi. Hindi ito isang errand. Isa itong pagsasara. Dahan-dahan akong bumaba, panay ang mga hakbang ko. Malinis na ang espasyo ngayon, wala nang mga sapot ng gagamba at kalat. Kupas na ang mabangong amoy, napalitan ng mga lavender sachet at sariwang pintura. Ginawa kong muli ang dulong sulok, ang maihuwad na dingding, sa isang maliit na sulok sa pagbabasa, isang lumang silyon, isang lampara, isang habi na alpombra. Walang detalyado, ngunit ito ay akin. Umupo ako sa upuan at tumingin sa paligid, ang mga daliri ko ay pumulupot sa isang tasa ng peppermint tea. Isang mahinang ulan ang tumapik sa maliit na bintana malapit sa kisame, ang bintanang dati kong iniiwasang tingnan, natatakot na baka maaninag nito ang mukha ng isang taong nawala. Hindi na. Naisip ko ang babaeng dati, ang nakatayo sa mismong espasyong ito na may nanginginig na mga kamay at isang kahon na puno ng pagtataksil sa kanyang kandungan. Nabuhay siya sa pagluluksa, hindi lamang para sa isang lalaki, ngunit para sa isang buong bersyon ng kanyang buhay na hindi kailanman tunay na umiral. At nagluksa ako para sa kanya, hindi sa kalungkutan, ngunit may paggalang dahil nakaligtas siya sa kung ano ang maaaring ganap na bumagsak sa kanya. Hindi lang niya tiniis ang katahimikan, bumuo siya ng bagong boses sa loob nito. Akala ko noon, ang pagsasara ay nangangahulugan ng mga sagot, isang pag-amin, isang perpektong, buong bilog na pagtatapos. Pero ngayon mas alam ko na. Ang pagsasara ay isang pagpipilian. Naglalakad ito sa parehong pintuan na minsang nakabasag sa iyo at napagtantong wala na itong kapangyarihan. Ilang taon na akong namumuhay sa kalahating liwanag, paikot-ikot sa kalungkutan, naghihintay ng isang bagay na hindi nababalik. Si Ellis ay nagsulat ng kanyang sariling paglabas, iniisip na maaari siyang umalis ng walang kahihinatnan. Ngunit ang katotohanan ay may paraan ng pagpapakita, hindi palaging may drama, ngunit may katiyakan. At sa sandaling dumating ito, hindi ito nag-iiwan ng puwang para sa kahihiyan o pagtanggi. Ito lang ay, hindi na ako nagdala ng mga tanong na parang tanikala, saan siya nagpunta? Bakit siya umalis? Ano bang nagawa kong mali? Ang mga tanong na iyon ay dati kong kasama. Ngayon, sila ay mga multo na hindi alam na sila ay patay na. Naisip ko ang boses ni Brenna sa telepono noong araw na iyon na puno ng maingat na pag-aalala, pagkatapos ay tahimik na paghanga kung paano niya ako nakita ng buo sa unang pagkakataon. Hindi lamang bilang nanay ang palagian, ang umaaliw, ang nagpanatiling pinagsama ang lahat, ngunit bilang isang babae,
isang babaeng nawala, nasira, muling itinayo at nagpatuloy. Iyon ang mahalaga sa huli, hindi ang pagkahulog, kundi ang pagbangon. Muli akong tumingin sa paligid ng basement, sa mga kahon na ngayon ay mailabel na malinaw, sa mga istante na naglalaman ng mga piraso ng aking nakaraan, ngunit hindi na ako tinukoy. Sa malambot na liwanag ng lampara na naglalagay ng liwanag sa mga sulok kung saan naninirahan ang kadiliman. At pagkatapos ay dumukot ako sa aking bulsa at inilabas ang card, ang isa na nagsimula ng lahat. Lukot na ito ngayon, ang mga gilid ay nasira dahil sa pagbukas at pagsasara ng maraming beses. Hinawakan ko ito saglit, pagkatapos ay tumayo at naglakad patungo sa fireplace na inilagay ko noong nakaraang taglagas. Maliit, electric, sapat lang para magpainit sa kwarto. Binuksan ko ito, pinanood ang malambot na apoy na kumikislap, at inilagay ko ang card sa apoy. Mabilis itong kumulot, nangingitim sa mga gilid. Ang mga salitang hindi ko iniwan. Tumingin sa basement na wala sa usok at abo. Tama siya sa isang paraan. Hindi talaga siya umalis dahil dinadala ko ang sugat ng pagkawala niya sa loob ng maraming taon. Pero ngayon, mas pinili kong pakawalan siya. Hindi para sa kanya, para sa akin. Ang mga abo ay inanod pataas at naglaho. Napangiti ako. Pagkatapos ay umakyat ako sa hagdan, pinatay ang ilaw at isinara ang pinto sa likod ko. Hindi dahil natatakot ako sa kung ano ang nasa ibaba, ngunit dahil sa wakas ay dinala ko na ang liwanag at hindi ko na kailangan pang tumingin.